Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces mula November 24 to 30, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na nakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang ang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ko energy. Walang masama kung papanoorin nyo ang sun, moon at rising sign ninyo. Kasi baka alin man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, sa case na to, meron tayong Chariot, the World, Nine of Wands, at Nine of Cups. Double 9. So, asahan natin na sa week na to, may chance na maging seryoso ang iba sa inyo, determinado na makamit nila ang kanilang dream, wish. Kung kinakailangan nga maging disciplined, gagawin nyo. Parang ganun. So, sa madaling salita, gagawin nyo lahat-lahat ng makakaya nyo. Mangyari lang itong wish ng iba sa inyo. Yun yung unang scenario. Yung pangalawa, well, ang dating sa akin may chance. May selected few people na pwedeng ma-meet nila ang love of their lives. So, sa madaling salita, yung mga single, kaya lang, hindi lahat eh. Selected nga lang na tao, o very few, yung may chance na ma-meet na nila yung kanilang true love, soulmate, ganyan. Yun yung pangalawa. May pangatlo pa ba? Wala na. Wala na maisip eh. Ibang senaryo. So, sa kwento na to, ano to? Oh. Kasi ang dating, probably ex to. Ex na di sila in good terms. Maari silang bumalik sa buhay ng iba sa inyo. So, asahan natin na yung iba sa inyo, may ex na magbabalik. Pero yung ex nga, parang hindi maganda yung naging ending nila kasi may breakup naman na kahit break na sila ay friends pa rin, di ba? Pero sa case na to, hindi sila friends eh. Pangit yung hiwalay nila o ghosting siguro. So kung ganun ang case, sila yung may chance na magbalik sa buhay ng iba sa inyo. Baka mag-apologize. Reconnection sa ex. Okay, possible.
So again, dun lang siya tatama sa hindi sila in good terms. So, paano nyo makikilala? Ito, maglagay tayo ng clue. So, yung clue natin, pwedeng tumama sa inyo o doon sa X. May salamin, payat, medium skin tone. So, parang katawan lang din talaga natin to. I mean, skin appearance, medium skin tone. So, depende. May iba kasi na iba pala kulay, moreno, di ba? Moreno. Pero dito may someone na medium skin tone ito, average build. So, yung someone ay hindi mataba, di payat. May ganyang katawan. O, pare sila. So, who knows? Ngayon, kuha rin tayo ng zodiac sign. Ay, tumasik to. So, zodiac sign. Taurus. Ay, Virgo pala to. Sama na rin natin ng Taurus. Nasabi ko yan. So, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer. So, yun yung possible X. May iba sa inyo. Ngayon, kapatayin bang detalye pang masasabi dito. Let go. Make room for the new beginning on its way to you now. So, may kailangan i-let go ang iba sa inyo para daw mangyari itong new beginning. So, tungkol saan kaya? Tungkol to sa friend eh. Mukhang long distance friend. Na nakasamaan siguro ng loob. Kaya i-let go na. So again, friend to. Dito X. Hindi ex-lover, kundi friend. O acquaintance. Pero again, dun siya nakatira sa malayo sa iba sa inyo. May distance sa pagitan. Hindi sila magkapit-bahay lang, magkabarangay, magka-city, hindi. Magkalayo. Baka nga nasa ibang bansa pa. O sobrang layo. May oras na pagitan. May chance din kasi ng reconnection eh. May magbabalik na friend. Regardless kung anong nangyari sa kanilang dalawa. Makikipag-ayos siguro o friendly ulit. Pero ang advice kasi dito, let go na. Tapos na yung connection. Kasi may ganun talaga. Natatapos ang chapter. Diba? Hindi naman lahat ay lahat ng makikilala natin o darating sa buhay natin ay meant nating makasama habang buhay. So sa case na to, whether maging friendly ulit tong friend o makipagbati. Siguro patawarin na lang tapos forgive and forget. Ganyan ang tema dito. Wala nang continuation ng friendship. Moving. Change of residence, moving in with your partner. Well, may chance na ma-relocate yung iba sa inyo. O mag-live-in na. Depende.
Kung dito literal na ma-relocate na o magli-live-in na as in ngayong week, baka pag-usapan ng tungkol dito. Relocation o pag-live-in, moving in. Ayun. Pa tayong bang detalye dito kung masasabi nito. Past lives, we reunite with all loved ones over and over again through many different lives. Ito, reunite ibig sabihin may magbabalik. Na someone from the past. Kaya pala ganon. Kasi may past lives. May past life connection sila. Reunite kasi ibig sabihin magkakaisa sila ulit. Ganun. Ibig sabihin nagkaisa na sila dati. Pagkakaisa ulit. Sa pangalawang pagkakataon, parang chance ulit ng meeting. Mag-reunite. Ayun pala. O reunion. For loved ones to Reunite with loved ones. So, ganun. Baka may magbalik na sabagay, sinabi ko rin naman yung kaya lang friend to di ba? Ay, nasabi ko ba yung ex? Sa dami nung sinabi ko, nakalimutan ko na. Ito dito. Di ba may ex na magbabalik? So, kung may ex na magbabalik sa buhay ng iba sa inyo, probably may past life connection. Kasi dito sa part na to, let go yung friend naman Hindi naman ex. So, doon siya papasok sa topic ng ex na magbabalik sa buhay ninyo. May past life connection pala. Ngayon, kapatay bang detalye? Cupid. Love is in the air when Cupid is around. Love is in the air daw. So, may in love ang iba sa inyo. Siguro dahil nga magbabalik ang ex. Depende kung trip pa ng iba sa inyo yung ex. Kasi may iba na ayaw na sa ex, di ba? Love is in the air. O, baka may mamit yung iba sa inyo na someone. Kaya love is in the air para sa mga single. Pero kung relasyon to, wala namang problema. Lalo na kung alam nila sa sarili nila, wala naman silang nagiging problema nitong mga nakarang araw. E di ngayong week, wala pa rin. Ano to? Cherish. Cherish your relationship. So, na-encourage na mag-show ng appreciation, admiration sa karelasyon. Para siyang i-treasure Cherish. Treasure ang moment na magkasama o ewan ko, for some reason na-encourage ang memories together, pag-build ng memory, bonding, quality time sa week na to para sa mga in relationship, siguro para magkaroon ulit ng spark, di ba? Renewed energy sa connection, mabuhayan ulit ng dugo, bumalik ang intimacy. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.